Good evening to each and everyone. It's good to be in church as always. Wala na ilaing lugar mga igsoon. If you really love the Lord, you will love the place nga diin makikita siya nimo. And that place is the church. Nindot kaayo ang lugar nga si Kristo mismo ang nag-organize. Siya mismo ang naghimo bitaw, nagtukod. Ug siya ang atong patukuranan. So, yung anak, kanindot ang paganhi sa simbahan, mga igsoon. So, tonight, atong ipadayon ang Biblical Prosperity, ika-65 nga mensahe sa Biblical Prosperity. Andama inyong Bible, mga igsoon, sa The Book of Lamentation, na abakay Biblical Prosperity, aning Lamentation, mga igsoon. Unsa may naa sa Lamentation? Unsay pasabot sa Lamentation? Pagbako, kasakit, mga igsoon. Pero luyo sa kasakit na ay nagpahipi, mga kaigsuonan nga panalangin. So, andama sa Lamentation chapter 3, o nga nata diha, magtuon. Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us another opportunity to learn about prosperity, Lord, that it is not only about money, about material things, but there's a lot of things that we need to understand about prosperity for the believers. I pray that you will prepare our hearts, Lord, and also use me, empower me once again to deliver your message, O God, to your people. And this is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message, mga igsoon, is The Quiet Path to Prosperity. Hilom lang ni siya, pero sigurado padulngan. Kung imong agian, kani nga agianan, medyo silent type ni siya, mga kaigsunan, nga pagpadulong ngadto sa prosperity. So, mag-agi ni siya, nganong silent man ni siya, we know what lamentation is all about, pero naay makita nato mga igsoon diri, na luyo sa kasubo, kung ang imong pagsalig magpabilin sa Ginoo, makakita kagihapog kahayag tunga-tungas kang ngit-ngit. Kanabas kabugat kinabuhi ba? Makakita gyapon kag hope, mga igsoon. And there is only one hope for us, and that is God. Wa gyud lain, mga igsoon. So tulo ka butang atong tun-an kabahin ani, mga igsoon. Number 1, preserved by mercy. No? Ingna mercy. O para maanad ta ba? Mercy. Unsa man ang mercy? Unsa pasabot pag mercy? Mingon tag mercy. Gawas anang iyong silingan, wanay labot. Kaluoy. Gipreserve ta sa kaluoy sa Ginoo. Hinumdumay ha, kita kinsa raman ta, mga igsoon, nga magbutbuot man ta sa atong kinabuhi, mura man ta og si kinsa ba nga, murag di ta mangutana og kanang di ta magpangutana bitaw unsay buhaton, Lord, kanang maguna-una ta ba? Nya di kadusmo na nato, mga igsoon, na gihapon ang Ginoo, merciful God. Ngan mo ingon nimo, doo lang diri, balik lang diri. Layo naman ka mo nang dusmo ka kay pertim lahi man ang daan imo gisubay. We have a merciful God, mga kaigsunan, and His mercy endureth forever. It means dili gyud pwede nga hipusan ka sa Ginoo sa iyang mercy. Nganong di man niya hipuson iyang mercy? Because that is our hope, to turn to God again sa dihang kita na kwanta na nasaag ta ba sa kalibutan, pwede gyud ta mo balik anytime sa Ginoo, mga igsoon. So yung ana kanindot, kita gi-preserve ta by His mercy. Prosperity begins with survival, being sustained by God's mercy. We prosper not because we are strong, but because He is merciful. Every breath is a blessing. Every moment is a mercy. Kay kung dili patungod sa iyang mercy, mga kaigsunan, di gyud ta kapasalig nga sa matag desisyon ni atong buhaton sa atong kinabuhi. Bisan pag Bible reader ka, Bible believing Christian ka, naa gyud nay portion sa imong kinabuhi that you can make a wrong decision. Kanang mapadali-dalion kaayo nga pag-decide sa atong kinabuhi, mga igsoon, unya kana bitong kumpiyansa kayo ta nga sakto na ni ako ang gi-decide sa akong kinabuhi, pero ang kuan di ay sayop di ay siya. Di gyud ta kapasalig nga masakto tanan. Nakasabot ta, mga igsoon. So na gyud ay portion sa atong kinabuhi nga madaon ta
tungod kay ang atong mga gipagbuhat sa kinabuhi wa man siya ni lampos. So paglampos nga sayop man. So in other words, dili gyud ta makapasalig nga everything that we do makorek gyud siya. Nagi panahon koreksyonanan ta mga kaigsuonan. Pero kung dili lang jud ka mag-allow nga ang imong failure mo imo sige agpas-an sa imong kinabuhi. No? Kay daghan kay mga tao mga igsuon nga kung asa sila napakyas, tuwa na sila dito kasi gigiyak ka. Ita ginako eh. Wa jud ko ayo oy. Wa jud kay ayo. Nakasabot ta mga igsuon. Kay sige kag tan-aw sa imong kanang negative side, ang negative yun na imong utok, unya unsa resulta negative nga kinabuhi. Nakalimot ka sa mercy. Nakalimot ka nga sa dihang wala pa ka nakadawat sa kaluwasan, ang imong kinabuhi mga igsoon, why tumong, why direction. Ang imo nang gipangita sa imong kinabuhi puros kwarta, makakwarta lang gyud ko. Oh. Kadaga mga tao nakakwarta lagi pero naunsa man kinabuhi. Walay kalinaw, walay kalipay mga igsoon because it is not all about money. It is about God. Unsa man ang Ginoo sa atong kinabuhi. So, gisugdan sa Ginoo sa mercy. Tungod sa iyang mercy, naangko nato ang kaluwasan mga igsoon nga libre. Kaluwasan nga libre pero dili ta ka-afford. Walay bisag kinsa tanang kayamanan aning kalibutan na tigumon mga igsoon o ipalit sa usa ka kaluwasan, di gid ka-afford yun. Ingon ana kamahal ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo nato, pero gilibre ta sa Ginoo. Usi tawag ana, mercy. Because the payment, the penalty of our sin is death, mga igsoon, and He is the one nga mao'y naghatag sa bayad ang iyang kinabuhi, iyang gihatag mga igsoon for you and me. Imagino na nimo mga igsoon, mao na gitawag og mercy. We cannot afford it, but it is free. Mao na gitawag mercy. Kana bitong grabe na kayo mong sala pero gidawat gyapon ka. Usa tawag ana? Na mercyhan gyud taon. Gitagaan gyapon chance, mercy. But sometimes makalimot ta. Makalimot ta ana nga mercy mga igsoon, nga nakalimot ka nga maunay nag-preserve nimo para sa prosperity nga imo untang padulngan. Because of God's mercy makaabot unta ta didto. Pero ang problema gikalimtan man nimo ang mercy sa Ginoo. Ang imo nagpasulabi naman ka sa imong hunahuna, sa imong kasing-kasing, unya nakalimot na ka mga kaigsunan nga naa day Ginoo nga kamao siya mo pasaylo, kamao siya mo bag-o nimo, kamao siya mo guide ug balik nimo padulong dito sa prosperity nga giprepare sad sa Ginoo para nimo. That's how God preserve His people. Gi-preserve sa Ginoo mga igsoon ang iyang mercy. Ug di gyud na siya makuan, di gyud na siya ma-fade. It will never fade. Ngano man in Lamentation chapter 3 verse number 22. Unsa may giingon diri mga kaigsunan? 3:22. Ingon sa Bible, "It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassion fail not." His compassion fail not. Dili siya mapular pinasaylo mga igsoon, balik-balik magaw eh. Mabito na gingon, samtag maginhawa pa may pag-asa. Kaya nga naman, ang Ginoo dili mo look down nimo, dili siya mo kuan nimo ba nga kanang sa dihang ni duol ka niya, tinuod yun ang imuhang pagpangayagpasaylo ba, pero sa kadaghang panahon nga ang imong pagpangayagpasaylo mo na lagwa. Hantod ni abot ang point sa imong kinabuhi mga igsoon na sa dihang ni duol ka ana nga point sa imong kinabuhi, tinuod na ba ang Ginoo na gyapon? No, di man ta makailad sa Ginoo mga igsoon, sa kilak-kilakan pa na itong Ginoo, gisi-gisi pa ta, sundo na itong Bible ba, gisi-gisi ta sa itong sinina, niya magdatag abo, niya atong ibubo sa itong sa simbahan, dili na nakinanglan mga igsoon, ay mo na buhaton diri, ay pagkahuman na di pagkong ka manilhig, ang imong abo gidag, katag-katag simbahan. kung imo nang buhaton, adto ka sa abuhan. Mangita ka, ato ka dito magbubog abo, ayan na diri simbahan, kaya may abog diri, walay abo. Di ba no? Dili na kinahanglan mga igsoon. Ang tan-awon sa Ginoo ang imong kasing-kasing.
Sakto ba ang imong pagpangayo sa iyang mercy? Because when you face God, you kneel before Him. Unya, nakita sa kasing-kasing nimo mga kaigsunan nga ang imong pagpangayo sa iyang mercy, tinuod, His mercy is available. It will fail not. Ninduta nga verse. It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Consumed from where? From our failures. Kaya mo kanong bugat atong kinabuhi, kay si tagkapakyas. Kaya mo tanganong sige tagkapakyas, tungod kay dili ta magpakitambag sa Ginoo. We do not listen to His messages. We do not ask the Lord through prayers. Gitagaan na magitaana nga mga kahimanan, mga igsoon nga munindot ang dagan sa atong kinabuhi, but we don't use it. Pila makabukristuhanon nga diyo magampo, Lord, unsa naman isunod? Lord, asa naman ko? Mas may pa na mag-GPS ka, kay magsikag tanaw sa GPS, nasa iskina. Sa nasataan sa wala, sa tuo. O kada iskina, magsikag tanaw sa GPS. Sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, kadagang iskina nga likuunon. Unya, you're about to make a decision, asa may imong buhaton, kaniba o kaniba, mga iskina man sa kinabuhi. Do we pray? Yan po ba ta? Kanang mulakaw ka o dili, asa man akong buhaton ani? Mao ni mga iskinas kinabuhi nga muhimo kag desisyon every time nga mo make ka og desisyon sa imong kinabuhi. Sometimes dili na nimo pwede maando. Una importante kayo mga kaigsunan nga mangutana gyud ka sa Ginoo, Lord, unsa may angay na akong buhaton, but we don't do it. Muna daghan kay ta og mga sagyad sa kinabuhi because we don't ask the Lord. No? Kilala mo tagiya, good. Again, we don't know what will happen. We don't know what's ahead. But God knows. God knows. Muna gitagaan taniyag iyang pulong, nga mo instruct na to along the way. According to the book of Psalms, mga igsoon, nga ang iyang pulong, mo isuga sa dalan, nga iyang gi-prepare para nato. Are you listening? Unya, kung dili na mo na gamito, so pertingit-ngita mga kaigsunan. Unya, gitagaan pa dito tag Holy Spirit to guide us along the way. To help us understand the guide. No? The guidance of the Lord through His Word. So, kumpleto ni atong kinabuhi. But, naagya po'y failures. Ang Ginoo nakasabot gihapon. Tawahan na natay Holy Spirit. Gitagaan na tag Bible. Wala ni sa una. Wala ni sa panahon mga kaigsunan nila ni David. Wala ni sa panahon nilang Solomon. Wala ni. Naan nato. We have the Bible. We have the Holy Spirit, mga kaigsunan. The perfect guide to victory sa atong kinabuhi. Pero, daghan siya pong failures. Pero, bisay, kanang in spite mga kaigsunan nga ingon ana ang nahitabo sa mga Kristiyanon, His mercy naagihapon. His mercy fail not. It is because of His mercy that we are not consumed. Hallelujah, mga igsoon. Unang anong naluya man ka. Dapat di ka maluya ani. Amen? Dara tong angay buhaton. Recognize daily mercies as the foundation of your spiritual and material prosperity. Imo nang i-recognize adlaw-adlaw gyud mga kaigsunan nga tungod sa mercy sa Ginoo mao ni ang hinungdan. Dili tungod sa imong kangilngig, dili tungod sa imong kamayng laki. It is because of the mercy of the Lord. Imagine na, wakay angay, pero gitugyanan ka. Mao gitay angay ani iya mga provisions. Pero gitugyanan ka, gisaligan ka. Every opportunity in the church that we could serve the Lord, kaning mga responsibilities nga gihatag sa Ginoo, maybe for you it's additional load para nimo, but it is an opportunity that it cannot be given to others. Nahatag sa imo. How did you appreciate God for that? Kay kung nakita sa Ginoo sa imong kasing-kasing, agoy additional burden na po nila. Ang Ginoo lingo-lingo na nimo. Arawa, sige kag pangayo nako, pero ikaw sige kag reklamo anay additional burden. Dapat dili additional burden. Nganong sa kalibutan di man ta maingon additional burden. Nganong sa diyang nanabaho ka, hala tagaan kalipay kay kag saligan jud kong boss da.
Grabe si boss. Ako gitawgon. Busy kay ko. Ako gitawgon. Pinangga. Anong imong consideration sa imong trabahoan? Pinangga ka kung ikay permit tawgon sa imong amo. Pero kung sa spiritual side na, ano ako masigihag sugo ni pastor? Huwag yun ay makita ni pastor. Daghan na kay kong responsibilidad. Ako lagi hapon tawgon. Mareklamo lagi ta. Additional load para nato kung para sa Ginoo. Pero kung sa kalibutan, mga igsoon, mura ka og kanang gibayaw sa kanang kahanginan. Diha ta na si Piat, mga igsoon. So kada adlaw, i-recognize nimo ang mercy sa Ginoo may foundation sa atong spiritual o sa atong material nga prosperity. It is not our ability. Number 2, renewed with hope. Renewed. So it means, lisod kayo ni mawad anak kag paglaom, mga igsoon. So kung ang imong paglaom murag kutob ra diha sa eskina, kay lain naman sa itong problema higabot dito. Di ba? Naglakaw ka ning dana, daghan kayong problema, suliran, giatubang nimo sa imong kinabuhi. Unya pagkahuman, ay salamat na sulbad. Pagliko sa eskina, lain na sad. Di ba? Grabe kayong libong, sikag likay-likay, grabiya sa ning dana, yun ay, mapitag, mahuman na ni. Makaliko na gyud, ay salamat, muliko na gyud ta. Pagliko, lain na sang challenge. Ingon na itong kinabuhi, nagtuta, ay salamat na sulbad na gyud. Unya pagkahuman, lain naman sa ning challenge kinabuhi. Di na mahurot, mga igsoon. Pero ang nakanindot lang, there is hope that is being renewed every day. Every day. Kaya usahay mo yun, hurot na. Every day, mga igsoon. No? Prosperity is not just possession. It's renewal. Each morning brings fresh grace, fresh strength, and fresh opportunity. God's faithfulness fuels our forward motion. So kung wala ang faithfulness sa Ginoo, wala punta. It is not because of our faithfulness. Ako faithful, magod kay kugod, baka nga, ingani akong kinabuhi. No, it is because of God's faithfulness you became faithful. Kaya kung dili pa faithful ang Ginoo, mga kaigsoon, nagamatay na tatanan, grabe kagahig ang mga binuhat sa Ginoo, pero faithful kay Ginoo nga salop, subang sa adlaw, no? Hipuson ang adlaw, ipatunga ang buwan. Ang Ginoo may naghimo, ang hangin, kanunay, maginhawa nato, mga igsoon, gihugaw-gawan sa mga tao, pero ang Ginoo gasigi gihapon og protect sa atua. No? Kita nga naa syudad, grabe makita diri, ginapoison man ta diri. Pero tanawa giunsa pagbuhat sa Ginoo ning lawas nato, mga igsoon, naatay kanabitang self-renewal sa atong lawas. Ingon na kanindot ang Ginoo sa iyang pagpanalangin nato, mga igsoon. Amen? So, every day yun na, mag-change na, mga kaigsunan. In Lamentation chapter 3, 23 to 24, tanawag unsay kanindot ang giingon sa Bible diri. Ingon sa Bible, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Mo na hinungdan. Mga kaigsunan. Nag-renew ang atong paglaom kada adlaw, nagsigig balik-balik because God is faithful. Matinud-anaw ng Ginoo sa iyang pulong. Bisag unsa ka kabaldito, bisag unsa ka kagahig ulo, wa gyud na usab ang sulti sa Ginoo, mga kaigsunan. It is written. He will never change. Dili ang kamaldito sa tao ang mopausab sa desisyon sa Ginoo, mga kaigsunan. Magpabili ni siya, sugod pa ni sa Old Testament. Wa gyud tao nga makapausab sa una-una sa Ginoo. Tugutan sa Ginoo, sige, buhatan na imong gusto, pero mubalik ra gihapon sa kabubuton sa Ginoo, mga kaigsunan. Because tanan wa na. Planchado na tanan. Labi na, it is written. Wa na pwede usbon. Ang ato lang diri, we are all actresses and actors. Hinaot pa, musunod ta sa script. Di ba? Usay mo, buhat nag-adlib, mo na magkapunga-punga ta sa ato ang linyas kinabuhi, mga kaigsunan, kay puros naman ni adlib ato. Wala naman tayo nagsunod sa instruction sa Ginoo.
Unya, how long ka magsigig adlib? Ingon na pagkadugay ang imong ditor, imbis na diri ang panalangin kay kung adlib-adlib ka diha, wala ka nagsunod sa script, di ka sweldohan sa Ginoo. Hindi man na mo iya kabubuton, di man na mo kinabuhiya ang iyang gi-prepare para nimo. Di ba? So, at least ang Ginoo ganinyo kanunay sa iyang paglaom. Para ka kinsa? Para nato. Para nato nga mga gahig-o. Para nato nga mga badlungon mo nang sig kaguol ni atong kinabuhi, mga kaigsunan mo nang naay lamentation kining atong kinabuhi tungod kay di gyud ta mosunod dayon naatay atong kaugalingong kanang pagtuo ba. Natay atong kaugalingon nga kana bitong tinguha sa kinabuhi nga mao ni buhaton ako sakto lagi ni. Pagbuhat nimo without instruction sayop lagi. Pero ang nakanindot ang hope mga igsoon gasigig renew every day. They are new every morning. They are new every morning. Muragwa na nahupsa na kas paglaom ka pagkagabi before ka natog pagkapaita sa imong bed mura ka naglangoy sa imong mga luha mga kaigsunan pero in the morning hinumdumi. It is renew. Ingon sa Bible, they are new every morning. Great is thy faithfulness. God never fails. In verse number 24, the Lord is my portion. Saith my soul, therefore will I hope in Him. Hallelujah. The Lord is my portion. Mo na arit na maglaom sa Ginoo. Ayo paglaom sa mga butang mga kaigsunan. Ari sa Ginoo maglaom. Because it is Him nga nag-preserve nato. It is Him nga nag-renew sa atong paglaom dili ang unsay mga nakabutan o naangkon nato ning kalibutan. Start each day with expectancy, knowing that divine provision is freshly appointed. It is appointed to His children. Giandam sa Ginoo para sa iyang mga anak. So, each day mga kaigsunan, mag-expect ka, Lord, it's a brand new day. So kung unsa ka kaguol kagahapon, ayog dad-a karon. No, guol kay karong gabi na, ayog dad-a ugma. No, gibadlong ka sa Ginoo, gi-instructionan ka sa Ginoo. Ayog dad-a ang imong problema sa previous days sa brand new day. Because it is a new day with new hope and God is faithful. Naata diha niya gi-renew mga igsoon. So, kada adlaw gina, sugda ang imong adlaw. Nga nag-expect ka, Lord, what will you do through me today? There's another chance to make my life kanabitong better than yesterday. Dapat ingunana gyud nato expectation or mag-expect ka nga, Lord, unsa na sanay ka worse today. Maybe this is more worse than yesterday. Ingana ba imo expectation? Knowing that God's faithfulness, mga kaigsunan, nag-renew every day. Knowing that His, ang hope nga iyang gi-prepare for us is always ready, mga igsoon. Unya, siya ang nag-preserve na to because He is merciful to us. Diha ta niya gi-preserve pagkaninduta. So, naa gihapoy kalipay sa lamentation. Number 3 and last, rewarded in waiting. Rewarded in waiting. It is hard to wait. Muna, pirmi na to, pag nagani wait, ato na yung hinumduman, virtue. Yo, kaya kinahanglan magkagpasensya. Di ka kapaabot kung di ka pasensyoso. Kay gusto nimo diha dayon. Gusto na nimo na adayon. Di ba? Nag-apil-apil ka o crypto, pero gusto nimo na adayon. Kanang kuan, kanang gusto nga na dayon, mga klipto na sila na sayob magkaugkuan oy paminaw. Klipto na, di na crypto. No, kanang klipto gusto nila na dayon. Kawat man. Pero crypto man it needs patience. Waiting is the key. Paabot. Kay mura ka na og nagtigom sa imong kwarta sa bangko, imong gi-time deposit.
Na? You can see it, but you cannot get it. Amo sana, makita nimo, pero di nimo pwede kuhaon ayaw sa. Kaya di pa panahon. So dapat na kay pasensya. Virtue, mo na virtue mga kaigsunan. Ang mga Kristohanon, ginariwardan sa Ginoo tungod sa imong pagkamapinaabuton. Diba? Gapaabot ka. So prosperity often comes through patience. Seeking and waiting on God positions us for His goodness. The soul that waits is never wasted. Numdumi ha? Kung magpaabot ka, kung kanusa ka, ug asa ka ibutang sa Ginoo, kay siya may mo posisyon nimo, siya may mubutang nimo, asa ka din, dapat ibutang, pero huna-hunaa kanunay. It is for His goodness. Para sa himaya sa Ginoo, para mapasundayag nato kung unsa kangilngig og kanindot og kabuutan og kamaayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Dapat mauna kanunay ang nasa atong una-una. Not to present ourselves how good we are, how great we are, but it is how good God is. Di na to si piaton mga igsoon. So, sa atong pagpaabot sa Ginoo, it doesn't matter how long. Di na mo matter. Patience is the key. Di ba? Wa pa man iabot. Patience. Pila na magkatuig, wa pa man gyapon pastor. Patience. Di ba? Unya kanang dugay na magkanusa magyud pastor. Patience. Tutuki ang faithfulness sa Ginoo. It is renewed every day. Focus ka sa faithfulness sa Ginoo. He will never withhold or kanabitong withdraw His promise. Di siya pwede, di niya bawion ang iyang promesa mga kaigsunan. Stick to His will. Nga makita nimo mga igsoon nga tuwa ni gapadung gyud na didto sa kadaugan. Ingon ana kanindot ning atong kinabuhi, we will never be wasted. Kani mga panahon nga atong butang nato sa kamot sa Ginoo ning atong kinabuhi, diha nato gisalig mga kaigsunan, nagpaabot ta sa iyang kabubuton kaning atong kinabuhi, di gyud ni masayang. Di gyud ka kaingon sayangan sa mga katuigan. Dili gyud. Kay ngano man, mabulaga ka mga kaigsunan sa panalangin nga gi-prepare sa Ginoo nimo. Di ba naay mga panahon nga kapuya huwat pero pag abot pirti man ninduta, it's worth the wait. Are you listening? Mga butang na ha? Mga butang nga gaya ni abot pag abot pirti man ninduta, it's worth the wait. Kana pang gi-promise sa Ginoo? Nga kung tinuod yung ka nagpaabot sa Ginoo, wala ka nagsig bagutbot mga kaigsunan, wala ka nagsigi og kanang cast og mga evil words against the church of the Lord, mga kaigsunan. Nagsige na, sige nagwali, sige na kung uli sa tides, may maguni abli ang langit, sige kung huwat mo abli ang langit, mga kaigsunan. Wala yung ka kasabot niya. Kung wala na nahitabo ang pulong sa Ginoo, something is wrong. Kunya asa man ang wrong nas Ginoo na nato. So be patient. Na wait and learn. Wait and learn. Keep on learning and wait. The word of God is never a lie. Ang pulong sa Ginoo di gyud ni siya bakak. Tinuod gyud ni siya. So kung unsa may nasugatan nimo, gitudloan ka sa Ginoo, keep that word and stick to that word, mga kaigsunan. Keep on believing it will happen one day. Kung mainsakto na gyud ni atong kinabuhi sa Ginoo in His perfect time, inig-abot ana, mabulaga ra ka. Wow. Great is the Lord and greatly to be praised. Makaingon na ta ana mga igsoon. Muna stop following people, keep on following God. Ayaw ilihis ang imuhang pananaw mga igsoon. In Lamentation chapter 3, 25 to 26, tanawa unsa kanindot ang pulong sa Ginoo diri. Ingon 25, the Lord is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him. God is good. The Lord is good. Pero naay address. Unto them that wait for Him. Unya, usahay, di na gyud ka paabot si Kristohanon. Hello? Nga naman, hapdos na kaayo, Lord. Kinanglan na kita.
Ang atong mga reasoning, mga igsoon, is the situation. Lord, di na maantos. Wag yun tayo exemption ani. Kitantanan, pwede ta mabiktima ani mga igsoon. Kung sa may reason, nga nung mo proceed ka to the next step, because di na ko kaantos diri. Awa di ay, kinahanglan pa nato na antusan. Ang Ginoo mo pa-proceed nimo sa next level mga igsoon because you are happy and you are contented in this level. God will never let you proceed because you are in pain in this level. It should not be pain ang reason nga nung mo proceed ka. Ang reason nga nung i-promote ka sa Ginoo because you are happy. Tanaw ra gud kuhay base mga igsoon ang mga Old Testament people. Si Abraham, the friend of God mga igsoon. Nagbagot-bot ba siya, Lord, pwede na paita sa mong kinabuhi diri ibalhin nami. Wala, happy sila, progressing. Niya pagkuman ninyo din ang Ginoo, kanang Abraham, ala pamutos na mo kay ipabalhin na ta mo. Tanaw ra ang promotion asa ni abot. Sa dihang na ang abundance. Then si Abraham, sunod na po si Ginoo. Mamutos ta. Kaya nga ningon na Ginoo, mamutos ta. Mamalhin ta. Asa sila gibalhin si Ginoo? Bigger than what they had. Bigger than what they had. So kung imo sabton mga igsoon, kita gusto ta nga muiswag na ta tungod we are in pain. Ang ano mamalhin man ta? Ngayon kay pastor, lisod kaayo ang pagsimba. Kanang kuan mo, kanang tuyoon kaayo pastor. Umano reason sa inyo gusto na mo mamalhin. The longer ipabilin yung kas Ginoo sa lugar nga murag di pag yung ka ma-enjoy with the Lord ba? Bisan sa sitwasyon sa inyong kinabuhi, you need to learn. There are process nga angay i-learn sa mga Kristohano. Nganong naa magkaanang a situation today? Because you did not overcome it. Wa nimo na pildi. Wa nimo moabot ang point ba? Wala pa gyud niabot ang point nga ang kanang problema ba murag imo na lang gikatawan. Diba naminaw mo? Ingon pa sa mga motivator, mga igsoon, para mahawas ka sa kalisod, kinahanglan moabot yun ang point nga kalagutan na gyud nimo ang kanang kuan, ang kanang kalisod para you will do everything para imo mapildi ang kalisod. Well, ate ato lilion diri sa espirituhanong kinabuhi mga kaigsunan. Sa Kristohanong kinabuhi, ang gusto nga ipa-learn sa Ginoo nato. Kataw-an na lang mo problema, problema ka lang. I'm with the Lord. Meaning, na-learn na nimo mga igsoon. Na-learn nimo imong situation, Lord, akong mauni ang akong situation, I am willing and happy to accept it. So na-learn na nimo, God promoted you to the next level. God will promote you to the next level. Ingon ana ang Kristohanong kinabuhi, mga igsoon. Mo epekto man sa nila kanang kalagutan na ginimo ang imuhang kalisod ba? Then you will fight against it. Mo epekto man pud na. Pero kaning pamaagis Ginoo mga igsoon, mas epektibo ni, He will fight for us. Ang ato is to learn how to be kanabitong at peace with God in any situation. Kay kung kanay ma-learn nato mga igsoon, nakatunan nato ang pagpaabot, there is a reward. There is always a reward. So muna ingon diri sa 25, the Lord is good unto them that wait for Him. Na? To the soul, kinabuhi man ni ang pasabot soul, sa usa ka tawo that seeketh Him. Sa pasabot anang seeketh Him. Nagtutok ba na sa kalisod? Nagtutok ba na sa problema? Wala eh. Nagtutok sa Dios. So kaning tao nga nag-seek sa Ginoo, pasabot ana, kung imo nang ihubad, iyabo dito sa Bisaya pangigsoon, sikit ta kay kas Ginoo. Okay. Mo gipangita permis, ug sikit na mo. Mo na resulta sa pagpangita sa Dios.
Nasikit na mo sa Ginoo sa Binisaya pa. Oh. Sikit na ba mo sa Ginoo? O gamay kasikas kinabuhi nayawaan ka. Kay kanin tao sikit sa Ginoo, dili mo sig kasuko. Di ba? Kay ang Ginoo may imong gipangita. Kung Ginoo imong gipangita sa sitwasyon nga dako kay kag problema niya, Ginoo imong gipangita mga kaigsoon na mayawaan pagkaana. Nga imo makita, great is thy faithfulness. It is new every morning. New every morning. O gisapot ka pagkagabi, pagkaugma. Lahi na kay ngano man. New every morning man. So dili na ka sa ka mathematics, carry 1. Carry over. Inigsilang sa adlaw mga igsoon, unsay na itabo gahapon, bago na ni karon. Oh, good morning. Oh, pagkagabi gisapot ka, pagkabuntag good morning na. Dili na bad morning. Oh, kaya ba na sa mga Kristohanon? Kaya ba na? Kaya kung imong gustuhon mga igsoon, because it is the Lord that will reward you. Di ba? Posible nga wa pa nasulbad imong problema. So unsa may mahimo sa imong kagubot sa imong utok dad-on nimo hadtod sa sunod adlaw. So may mahimo ana diha. Mo na wasted ka. So if you don't want to be wasted, ang imong kalag isalig na sa Ginoo mga igsoon. Nindot kayo ang promise sa Ginoo. Siya ang ato ang kanang tigpanalangin. Pero ang ato dapat makita sa Ginoo, naghuwat ta sa Dios. Nagpaabot ra gyud ko nimo Lord. Kung dili pag nimo abot karong adlaw, mo paabot ra gyud ko gihapon nimo. Kung nalimad ka nakita sa Ginoo, agoy. Nagpaabot sa ato pa malipayon nga nangalagad gihapon. Wala na tandog. Bisag naa na, wa na Lord, usa na lang kalakang hagbong na ko Lord. Oh, paabot gyapon ko nimo Lord. Anong panahon na moabot ang Ginoo? Can you still wait that long? Kung kita nimo ba murag usa na lang kalakang sa imong kinabuhi, tagak na ka. Can you still wait and trust Him that long? Ano naman yung mga dagway? Muna naman mo ka nang napason. Lamentation ni. Na prosperity sa lamentation mga kaisunan. Muna yung mga tao nagsigtanaw, asa naman ang inyong gigingon diha? Ay hilom lang ta, hilom. Kaya mo man naghilom lang ta ba, pero padung ta sa prosperity. Kaya ang atong prosperity, gisalig na to sa Ginoo. Ayaw sig kisi-kisi. Naapoy panahon nga maghilom-hilom ta. Magkasabot mo mga igsoon? In 26, tanawan sa gingon sa Bible. It is what? Good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. Praise God! Kung imo pagsalig na sa Ginoo, sige lang, tamay lang mo diha. But ako, magpadayon lang ko diri og praise the Lord. No? Wala pa ni abot, praise the Lord. Patience is a virtue. Paabot ra gyud gihapon. Nga naman, naginhawa pa ka? Di ba? Habang may ginhawa pa, may pag-asa. Naliman ka na, ang pag-asa gani, bisag kapila na nasipyat na ilahang pagsulti na sa bagyo, sige gapon sila og kuan. Oh. Bisag wa na pag-asa ato nakita, na gyapon sila. Kana na pa kani atong pag-asa mga igsoon sa Ginoo. Sa ato pa, dili na to kanang sipyato nig sabot, it is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. So asa nagikan ang imong paglaom? Kung tuwa sa Ginoo mga kaigsunan, paghilom lang. Ayaw sige bagutbot. Ayaw sige og kanang kapakapa. Grabe na kayo, kasakit ang problema. Tuwa sa nagbaha na sa Facebook mga igsoon ang imong reklamo. Paghilom lang. Paghilom lang. Nga naman, na Ginoo atong paglaom mga igsoon. Practice spiritual stillness and trust. Praktisa na. Prosperity flows to those who wait with faith. Prosperity flows to those who wait with faith.
So, kung sa'yo ang ito i-practice, spiritual stillness and trust. Kung tanaw ni mo, murag dulo man kayo sa unahan, sige lang, salig lang. Salig lang. So, man nag-iingon ni pastor nga, kanang mahawas ta kung, sige lang, salig lang. Kay to at padung dito mga kaigsunan. Again, we are not planting munggo. We are planting something big. So if you are planting something big, if you are waiting something great, you cannot see it tomorrow. You can see it if you are patient enough to see it. It will not happen overnight. But if you are patient enough, you can see it one day. Ang mga Israelites, sa dihang gipagawa sila sa Ginoo, promised land, promised land, promised land. Asa naman yung promised land? Many of them are not patient. They are not patient enough to wait for the salvation of the Lord. Kung saan itabo? Sa ilang kabagot-butan, 40 ka tuig, mga kaigsunan, ang ilang gilatas, imbis pertirag dalia, niabot og 40 years in the wilderness. In the wilderness. In their will. Mamanay wilderness. Their own will. Pero ang kabubuton sa Ginoo, dili wilderness mga igsoon. May hardships, but there is provision. There is protection. There is God nga mao'y nag-provide sa mga panginahanglan. Bisan unsa ka grabe ang gisagubang nimo nga kinabuhi, as long as you are in the will of God. Wa na, nindot ka ang kinabuhi. Pero kung mubuot-buot yung ka, wilderness ka. So 40 ka tuig, wala pa yun sila pasudla. They were not able to enter into the promised land. Pero katong wala na involved sa ilang mga reklamo, mga igsoon, gitagag chance si Ginoo to go inside. Now, not even Moses, but Joshua and Caleb did. Mga igsoon, be patient. Si Joshua and Caleb, pasensyoso ra gyud kayo, nagsunod-sunod ka Moses. Si Moses, nawadag pasensya sa mga tao. Kapoy na ko ninyo. Oh. Di ba? Ang Ginoo ni decide, iyang gipugnan. So siya ni decide sa iyang kasuko. Gipapatay niya mga tao. Kung iya palang gitugutan ang Ginoo mo himo ato, pasabot ang iyang pasensya naas Ginoo. O iya man yung gihuwat nga nahubsan siya sa pasensya. Natuman gyapon ang kabubuton sa Ginoo pero ni fail siya. Kay siya may nihimo mga igsoon, wa man niya gitugutan ang Ginoo mo'y mubuhat ato. O nakita din lang ta mag-alig-alig oy. Ngano man mahitabo magyud gyapon ang kabubuton sa Ginoo. Be patient na lang. No? Kinahanglan magpasensyoso lang gyud ta. Lord, sige ikaw mo yung kanang magbuot sa akong kinabuhi, Lord. Di kay ibutang usa nimo sa imong kamot. Pag abot sa unahan, imo ra gihapon gibuhat ang kabubuton sa Ginoo but wa na ang patience naguba na. Di ba? Nahitabo magyapon mo to'y gusto sa Ginoo. Ako ning silutan ni mga tawhanan, ningon siya, Lord, ayaw. Saan nila isulti unya sa mga tao nga pagawas nimo imo ra day puhon. Ano indot kay nakita iya kasing-kasing pero pagkita niya mga kaigsunan iya nagipamatay no. Tungod sa iya kasuko. Oh, di man malipay ang Ginoo na. Iya gibuhat ug unsay kuan sa Ginoo pero out of anger naman sa kasuko naman niya. Pero kung pasensya pa lang siya sa Ginoo, mo man ay gusto sa Ginoo, sige pasensya ta. Oh, so kaya ba na nato mga igsoon para makasud ta sa promised land? Ha? Do you have that virtue? Patience is what we need. So muna ito praktison mga igsoon, pabili na gyud ta, nya salig ta sa Ginoo. Nya padayon na gyud ta, sulod ta unsay guide nga gihatag sa Ginoo bisag di na ta kasabot mga igsoon. Sultihan ta mo, di ba nagikan ako? Ang ganang akong gihatag ninyo, gikan na pud sa Ginoo. Ako mo yung una mga kaigsunan ngayon na impossible man ni Lord pero mao man imong gusto sige. No, ako na ipasa sa mga tao. Kano pag-abot ninyo murang bubong nga buang. Mo ba?
Ang una nga nagsige og kanang kuan ako, kanang hatag og kanang second thought, akong asawa number 1 gyud na. Kasi may una makadungog. Pero karon, kung sa imo ingon love, sige. Kung sa imo ingon. Hinaot pa kamo maka-learn sad mo. Sunod lang kita. Mga igsoon, kay ako gasunod ra pud ko. Kay kung ako gasunod ko nya kamo di mo kasabot, di mo manunod. Damay-damay man tani. So pwede pa atong lig-uno ni atong pasensya. Unya mo sunod lang gyud ta. So atong tabunan ni ato ang yawan-on nga mata. Ug tugutan nato atong pagtuo mo communicate ngadto sa Ginoo, Lord, you lead the way. You lead the way. And I will be quiet. Kay ang akong gisubay karon is the quiet path to prosperity. Kay ingon yun ang Bible, panalangin na naglaom o naghilom sa pagpaabot for the salvation of the Lord. Praise God. Every head bow, every eye close. Our gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for the message that you have given to us tonight. Tinuod yun, Lord, nga di yun pwede mawala ning lamentation sa among kinabuhi. Maabot yun ang panahon nga bugat, makalibog, makaluya. Apan salamat kay Lord that your mercy, your faithfulness, and your preservation sa among kinabuhi, Lord. Imo minggi tabangan nga ma-renew ug balik ang among strength. And all we need to practice is to be patient. So please help us, Lord, nga dili mi mag-surrender sa kalisod o sa mga situation sa among kinabuhi, Lord, nga murag di na kaya. So please help us not to surrender, but rather manago mi diha sa imong landong o musalig mi diha kanimo, Lord, ug dili na mo itugot nga madrivean mi sa among mga kahadlok. Kay once there is fear, mao na mo destroy sa among faith. So thank you so much, O God, for this message. We need it. And help us, O God, that we will continue to be guided by your words and comforted through the Holy Spirit's guidance. And thank you, dear God, for the invitation tonight. And may you please bless your people to kneel down before you and to worship you, to honor you, O God, sa message nga imong gihatag namo nga nag-comfort sa among kasing-kasing. And I pray, Lord, that this will give glory and honor to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Why don't you bring yourself now to the altar?